Katabi ng White House, ang isa sa pinaka-hindi kapani-paniwalang abandonadong ospital na retirement facility sa Amerika. Bukas pa ang kuryente. Sa loob, tila nanatili sa oras ang mga labi ng nakaraan. With yung mga file ng pasyente at abiso sa libing. Lahat ng lugar na napuntahan ko ay di nagalaw sa loob ng dekada. Itinayo ito noong 1850 at minsang kinupkop ang mahigit 1,000 veterano mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. As ngayon, ganap na itong tahimik. Mula sa nakalimutang pasilyo ng medical hanggang sa tagong lagusan, barberia at wasak na sinehan. Isa ito sa pinaka nakakatakot pero magagandang lugar na napuntahan ko. Ngayon, titingnan natin ito ng mas malaliman. Kamusta? Welcome sa channel. Ako si Steve Ronin, naglalakbay sa Epic Adventures. At na ngayon, pupunta tayo para tuklasin ang napakalaking complex na kilala bilang Soldiers Veterans Home. Itinayo ang lugar na ito noong early 1800s, kamangha-mangha talaga. Sa likod ko may lumang ospital na ginamit pa noong ikalawang digmaang pandaigdig at digmaang sibil. Hindi ka panipaniwala ang itsura nito. And Saplob. Makikita natin dito ang mga kakaibang bagay, kumpleto pa ang gamit at may kuryente pa. May dentista at mga silid para sa pasyente. At siguro ang paborito ko sa lahat ay ang surgical operating theater. Kaya ako nandito, matagal ko nang gustong makita to. Pwede rin tayong umakyat sa pinakataas ng tore. Gagawin natin yan habang lumulubog yung araw. Siguro nagtataka ka kung paano ito napabayaan. Harit yung kwent. Nakatago sa gitna ng malawak at masukal na lupain ang isa sa pinakamatandang ospital ng mga veterano sa Estados Unidos. Isang lugar na pinagsasama ang kasaysayan, paglilingkod at katahimikan. Itinatag noong 1850 ang institusyong ito ay bunga ng mga pangyayari pagkatapos ng digmaang Meksikano-Amerikano nang gamitin ng nagbalik na sundalo ang pera mula sa kasunduang diplomatiko sa Mexico para gumawa ng trust fund. Ang pondong iyon ang naging binhi ng revolusyonaryong konsepto. Santuwaryo para sa mga nagbuwis ng lahat sa digmaan. Sa mahigit 150 taon, ang ospital na ito ay nagbigay hindi lang ng gamutan kundi ng komunidad. Mga veterano mula sa buong bansa ay nakahanap ng kalungan dito. Marami ang nagdurusa sa mga sugat, kitang-kita man o hindi. Hindi lang pangangalaga, binigyan din sila ng lugar para maghilom ng isipan, katawan at damdamin. Ang campus ay sumasaklaw sa 500 ektarya ng sakahan at kagubatan na may mga gusaling tumutugon sa halos lahat ng pangangailangan sa buhay mula sa organisadong medikal na pangangalaga hanggang sa mga sandali ng kapayapaan na napapalibutan ng kalikasan at pagkakaibigan. Ngunit habang lumalaon, nahirapan ang ospital na makasabay. Pagsapit ng dekada 2010, halos maubos na ang pondo at malaki ang nabawas sa orihinal na milyon-milyong trust fund dahil sa matagal na pag-operate ng palugi. Sa huli, isinara ng ospital ang pangunahing gusali nito bandang 2010 at pinalitan ito ng mas modernong pasilidad sa malapit. Humingi ng tulong sa Kongreso at ibinenta ang ilang bahagi ng lupa para lang makaraos. Marami sa mga gusali ngayon ay abandonado at ang mga pasilyo ay umaalingaw-ngaw sa alaala. Ang kupas na labi ng araw-araw na buhay ay nananatili. Isang kakaibang paalala ng libo-libong veterano na minsang naglakad sa mga sahig na ito. Ang paggalugad sa lugar na ito ay higit pa sa basta pagdaan sa mga nakalimutang pintuan. Ito ay pagpasok sa tahimik na kabanata ng kasaysayan ng Amerika na itinayo sa dangal, sakripisyo at paglilingkod. Kahit lumipas ang panahon, nananatili ang alaala ng mga namuhay at gumaling dito sa bawat basag na tile, bakanteng kama at tahimik na silid. Salamat sa panonood. Gusto ko lang banggitin na 60% sa inyo na nanonood ay hindi pa nakasubscribe. Paalala, kung nag-i-enjoy kayo sa videos ko, pindutin ang subscribe, i-on ang notifications at mag-enjoy manood. Ngayon, isa na itong lugar na nakakaligaw. Buti na lang magkasama tayo ngayon sa SV Explorers. Kamusta mga kaibigan? Si Andy, tropa natin, ang dami niyang alam tungkol sa lugar na to. Paulit-ulit na siyang nakapunta dito.
Siya siguro ang pinaka-eksperyensadong explorer na napunta rito kaya maswerte tayong siya ang gumagabay ngayon. Siguraduhin i-check siya gamit ang link sa description. May Instagram at YouTube channel siya. Maraming salamat sa kanya. At sasama rin ako dito. Tara mag-explore tayo kasama si Josh. Tulad ng dati, matagal-tagal na rin. Pinakamagaling na boss. Oo, madalas na kaming gumagala ngayon na nakauwi na ako. Oo, nasa road trip kami ngayon. Abangan nyo ang mga kahangahangang explorers sa road trip na ito. Gusto kong siguraduhin nyo na nakasubscribe kayo at naka-on ang notification button dahil madalas itong pinapatay ng YouTube para sa marami sa inyo. Maraming nag-message na naka-off na pala ito. Gusto kong siguraduhin nyo na naka-on ito dahil katulad ng lugar na to, mga tol, ang dami pa naming magagandang spot na ipapakita sa inyo sa mga susunod na linggo at buwan. Sige mga kaibigan, kakarating lang natin sa entrance, parang anino na lang ito ng dati niyang anyo. Di ako makapaniwala kung gaano kaluma at giba na ang lugar na to. Lahat ng bato at bricks galing pa sa Kisame. Iniisip ko kung ano itsura ng lugar na to noon. Baka ito ang front desk pagpasok mo at sasabihin mo kung bakit ka narito. At nandito ang elevator. Mukhang dapat na tayong pumunta sa dental clinic at eye clinic sa direksyong ito. Unang-una sa lahat mga kaibigan, magsisimula tayo sa dental department dito mismo sa unang palapag. And nandito na lahat ng kailangan. May mga karatula pa nga na nakasulat tungkol sa dental hygiene. Sinasabi ng isa na yon ay waiting room para sa mata at dental. Doon naman nakalagay na emergency time. Kaya para yon sa mga emergency. Ang kamangha-mangha dito ay nandito pa rin lahat ng gamit at bukas pa rin ang kuryente. Tingnan mo itong kwarto. Wow, gustong-gusto ko ang ambiance ngayon. May dental chair at lahat. Ang galing talaga. Hindi talaga ito gumagana. Naisip ko kung pwede nating subukan ito. Astig pa rin talaga kasi bihira mo itong makita sa abandonadong lugar. Karaniwan, tinatanggal na lahat ng gamit. Isa ito sa pinakamagandang abandonadong ospital na buo pa rin sa mundo. May ilang tala tayo rito. Tingnan mo, may mga kahon pa tayo ng pamigay na toothbrush at toothpaste na karaniwang binibigay pagkatapos magpatingin sa dentista. Ang astig nito. Sa kabila, parang walang laman ng kwarto. Siguro dinadala lang dito ang pasyente para maobserbahan. Nakakita tayo ng lumang dyaryo mula sa Washington Post. Hanapin natin ang taon. Oo, ito'y mula 2005. May mga bagay pa ring nasa bulletin board. Naririnig ko ang kuryente kahit saan at iniisip ko kung sino nagbabayad nito. Wow! Retina slit lamp ito. Di ako makapaniwalang iniwan lang ito dito. Ginagamit ito para suriin ang mata at tiyakin ang maayos na paningin. Dito siguro tinatapon ang nagamit na karayom tinanggal na ito. Ayos ito. Siguro alam mo na ipapahinga mo lang ang ulo mo dito tapos i-zoom in nila ang retina mo. Mga kagamitang medical kahit saan at ganun din dito sa kwartong ito. Mas magara pa nga itong isa. Dito siguro kinukunan ng litrato ang mata mo tapos ipiprint at ilalagay dito. Grabe naman. Hindi ako makapaniwala. Bukas ang kuryente nito at umilaw lang siya. Pare ang lupit nun. Sisilipin ko ngayon. Wala akong nakikita. Siguro kailangan mong maglagay ng parang larawan dito. Medyo kakaiba itong makina na to. Kaya kailangan mong ilapit ang mukha mo dito at sumilip sa loob. Oo, gamit ito na ilalagay mo ang ulo mo at sisilipin nila ang mata mo tapos papabasa ka ng mga letra. Wala talagang label ang kwartong ito. Grabe, may biohazard dito. Mukhang maliit na freezer na walang laman. Baka dito nila nilalagay ang chemical. Ayon sa camera, may spill kit, chemical, about mercury dito. Kailangan pa natin ng eye shield para makadaan. Hindi ko gagalawin yan, mukhang x-ray room. Nakasulat pa nga dito na ligtas ka mula rito at pwede mong obserbahan ang pasyente habang kinukunan sila ng x-ray. Nakalagay dito caution radiation. Sa ano ba yan? Sliding door lang pala. Oo, madalas ginagamit ang x-ray na ito para sa pag-scan ng ulo. Sa tingin ko walang radiation dito sa kwarto ngayon pero magkakaroon kapag naka-on ito. Pang-emergency lang talaga ang bahaging ito. Para lang ito sa mga pasyenteng malubha ang pinsala, may kung anong buto ng manok dito. May hawak itong panulat para sa mga herbex tag. May mga pangalan na nakasulat sa paligid. Hindi ko gagawin yung
Oo, may mas marami pa kaming surgical chair. Ito naman ang kabilang side. Halos pareho lang. Kaya halos naikot na natin lahat sa dental department. Magsisimula na tayong mag-explore pa. Ang laki talaga ng lugar na to. Hindi ko alam kung saan pupunta. Buti na lang kasama natin si Andy na ilang beses na rito. Hindi ko rin alam kung nasaan siya ngayon. Nakakaawa si Josh. Nagkahiwa-hiwalay na tayo. Sige, tingnan natin sa ibaba. Narinig kong may morgue doon. Baka nandito siya sa baba. Yun ang hula ko. Nakakatakot talaga dito sa baba mag-isa. Parang selda ng kulungan dito. Nag-iikot lang ako dito. Grabe ang astig nito. May nakita akong board dito. Mukhang nakasulat sa Hudyo. Mukhang Hebreo ang sulat. Wow, tingnan mo ang maliit na berdeng kwarto. Parang lugar lang para magpahinga. Parang waiting room ito. Gusto ko yung mga bintana dito. Ang daming natural na liwanag. Mukhang puro opisina lang dito sa bandang ito. Sige, sa tingin ko dapat na tayong umakyat sa itaas. Mukhang ayos. Ito yun para sa kanila. Sigurado ka ba? Hindi ko alam, wala akong ideya. Maring tama yon. Para ba ito sa electroshock therapy? Bahagi yon ng shock therapy. Sabi ni Andy bahagi raw iyon ng shock therapy. Lumabas mula sa babae. Lab. Talaga. Yung laboratorio ng electroshock therapy o kung ano man ang tawag doon. Sira-ulong psychotherapy. Ay wow, sige. Niligtas namin yon ilang buwan na ang nakalipas nang magsimulang manakawan dito. Tito, Ginawa namin yon. naiintindihan ko. Oo, ngayon inaayos lang namin para sa ilang kuha at litrato. Wow, ang galing nito mga pare. Pero mga file ito ng pasyente at mga abiso ng libing. Kaya siguro karamihan sa mga taong nakasulat dito sa papel ay inilagay sa morgue. Dito rin sila namatay at kinuha ang kanilang mga bangkay. Oh, ito ay para sa Hulyo 1975 para kay Jake P. Jr. na tatanging Air Force veterano. Oras ng bisita, tabi ng libingan, relihiyon, maraming papeles. Magpahinga ka na kasama ang mga veterano. Mag-like at mag-komento ng pahinga ka na sa comment section. Sa palagay ko, panahon ng umakyat sa ikatlong palapag. Mukhang ito na ang huling palapag dahil wala nang hagdang paakyat. Gusto ko talaga ang itsura ng hallway dito. Nakapag-explore na ako ng maraming asylum at hospital. Gusto ko talaga yung mga mukhang inabando na. Ang interesting ng kwarto na to. Sa tingin ko ito ay kapag may injury ka at kailangan ng suporta sa binti o braso. May luma silang timbangan dito. Mukhang karamihan ng kwarto ay para sa mga pasyente na dito nakatira. Maayos ang dulo ng pasilyo at komportable ang mga upuan. Bagay ito pang litrato. At sa dulo ng pasilyo may isa pang banyo na pinagsasaluhan. May mga shower din dito. Imisis sa mga kwarto ay may sariling shower, ang kabilang pasilyo ay halos kapareho rin. Di mo kailangang paalalahanan, pakiusap na dahan-dahang isara ang mga pinto. Baka may mga natutulog. Mas gusto ko na agad ang side na ito. Mas malaki ang mga kwarto rito. Buti ko na pagkakaiba ang kulay ng kwarto. I-comment naman kung alin sa mga kwarto ang paborito niyo. Sa akin gusto ko yung may asol na pintura. Naglalakad lang ako at nadaanan ko itong kwarto dito. Naka-on pa ang kuryente. Gustong gusto ko ang ilaw at ang ganda nito sa litrato. Sa dulo ng pasilyo nandiyan ang shared na banyo na may standing shower. Sobrang sira na dito. Sa tingin ko na ito na ang pinakamagandang kwarto ngayon. May sarili itong mesa. Naiwan pa yung mesa dito. May 4 pa tayong pupuntahan sa itaas. Nahanap ko na ang hagdan paakyat. Mukhang astig ito. Dito yung surgical theater. Oo, tama yan. Yung surgical theater kung saan maraming tao ang nanonood habang ang doktor ay nag-oopera sa isang pasyente. Grabe. Tingnan mo yan. Ang wild niyan.
Di ako makapaniwala na umakyat pa sila rito. Pero ang weird lang na may maliit lang na hagdanan na kailangan nating daanan. Hindi mo aakalain na nandito pala ito sa taas. Okay, napansin ko lang na may elevator pala dito. Kaya siguro hindi na kailangan dumaan ng hagdanan kasi magdadala sila ng bangkay ng tao. And ang taging paraan lang ay sa pamamagitan ng elevator. Akala ko dugo ang tumutulo sa likod, kalawang lang pala. Alam ko, Ibig kong sabihin, isa yon sa mga elevator sa likod. mga elevator sa likod, Oo, kalawang lang yata yon. Astig nga, nandito pa rin gamit pang opera niya. Malamang nilagay ito ng isang explorer pero hindi ko pa ito nakita kahit kailan or naisip na may ganito pala sa buhay ko. Parang maisip mo ba na makakita ng doktor na nag-o-opera sa bangkay ng isang tao? Alam ko sa sarili ko, malamang madidiri talaga ako dyan. Baka iniisip mo rin bakit nila ito nilagay sa pinakamataas na palapag. At sa tingin ko, dahil dito sa taas makakakuha ka ng magandang liwanag. Meron din tayong mga hydrotherapy tubs dito sa palapag na to. May karatula rito para sa parking ng mga tagapagsalita pero mukhang inalis mula sa paradahan. Diretso ito sa banyo. Gusto ko ang berdeng pastel, malalaki ang lababo. Tingnan natin kung may damit dito. Wala, interesante. Nasa likod na tayo ngayon ng surgical theater. Paikot lang ito. Balik sa kabila. Dito, parang mas mukhang attic ito. May ilang gamit dito. Pwede tayong pumunta sa bubong para makita ang tanawin. Siguro mamaya na lang. Siguro pag takip silim na pwede tayong umakyat pa. Dito papunta sa lugar ng upuan. Isipin mo na lang yung mga veterano noon na nakaupo lang dito nagpapahinga. Napaka-interesante ng paraan ng pamumuhay na nararanasan ng mga tao dito. Wow! Medyo nakakabaliw lang maglakad dito at makita ang perspektibo ng isang tagapanood. May isip mo ba na maging isang tagapanood lang at pinapanood ang isang doktor na nagsasagawa ng operation sa isang bangkay? Sige, pumili na tayo ng upuan. Siguro dito na lang tayo sa gitna. Ganito pala ang pakiramdam. Medyo kakaiba ang tanawin dito. Sa tingin ko nasa rooftop na ang tropa. Pwede ka rin pumunta doon mula dito. Sumama na rin ako sa kanila paakyat dahil delikado ang hagdan. Siguradong hindi ligtas maglakad dito. Grabe ang delikado ng mga hagdan na ito. Oo, puro kahoy lang sila. Hindi talaga ako kampante. Pero ginawa naman ng lahat, kaya siguro ligtas pa rin. Grabe. Nagulat ako sa ginawa niya. Kasi yun ang... Anong ibig mong sabihin? Hindi ba astig doon? Ay grabe baka ginawa nila to ilang taon pagkatapos. Itinayo nila itong makarang tore ng orasan. Oo, literal na itinayo ito sa lumang bubong. Parang nasa loob tayo ng tore ng orasan. Ang kopela ay ang bilog na tore sa tuktok ng gusali na maaari mong akyatin at tanawin ang paligid. Lumalabas din ba ito? Oo, talagang maganda ito. Ang bigat na, nandito tayong lahat. Yun din ang iniisip ko. Umalis kayo sa mga hagdan ko. Mukhang nasira na ng tubig ang mga tabla gaya ng ilan sa kanila. Tara na, Josh. Nagawa ni Josh. Buti na lang nagdiyada ka. Oo, buti na lang nagdita ako. Sige, dito ko muna iwan ang gimbal ko. Para magaan lang ako habang umaakyat sa mga hagdang ito. At saka ang pinakaligtas gawin ay ilagay ang paa mo sa gilid, hindi sa gitna. Ayan, ganon. Ibig kong sabihin kung kaya ni Andy, siguro kaya ko rin. Ayokong gumalaw ng sobra kasi itong hagdan parang gumagalaw lang pabalik-balik, parang nakasabit lang sa isang pako. Nakarating tayo. Sige, nakarating din tayo. Grabe, sige. Ang taas talaga nito. Sige. 1 milya ito. Gusto kong makita si Abe Lincoln. Anak ko yan. Kailangan nating bisitahin ang Lincoln Cottage. Ayon sa sabi, may 1 milyang haba ng lagusan na pwedeng magdala sa atin mula rito hanggang doon. Akala ko dati ito na yung gusali pero lampas pa pala. Maganda rin ang tanawin dito.
Sobrang laki ng lugar na to para galugarin. May gusali pa sa harap natin na kailangan pang pasukin. Mas moderno itong isa kumpara doon sa pinuntahan natin kanina. Sige, nandito na tayo sa Coppola ngayon at kita natin ang security mula rito. Nasaan siya? Nagbabalanse siya. Oo, i-zoom mo gamit ang telepono mo. Nandun lang siya. Tingnan nyo tong tao. Oy, mga pare mula rito, kita ang Washington Monument at Lincoln Memorial. Nandoon lang sila. Ang ganda talaga. Baka ito na ang pinakamagandang tanawin sa lungsod na ito. Nakakabaliw mga pare, di pa talaga ako nakapunta doon. Kaya mamaya kailangan ko talagang bisitahin at makita ang White House. Ngayong gabi, Ngayong gabi, baka pumunta kami. sa White House, Oh. game ako. Si Andy, dumaan lang dito na parang walang pakialam, parang hangin sa parke. Grabe, mga palamuti ng Pasko. Nagtataka si Andy kung saan dadalhin ang mga palamuti at aalis. Mga ganong bagay, parang nung dekada 20. Oo. Walang pinto rito, lalabas lang siya. Baka itinago lang yon. Dun sa taas, sa labas. Oo. Pwede. Tingnan natin ang loob ng mga orasans. Ito mismo ang kumokontrol sa kanila. Grabe. At doon banda, mukhang gawa ito ng E. Howard and Company, Boston Company. Uy, mga pare, yan ang lungsod ko. Shoutout sa mga taga-Boston na nanonood ngayon. Huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Sige, dito naman sa ikalawang palapag, meron tayong katulad na kwarto gaya ng nasa ibaba. Gusto ko itong tawagin na parang deck. Pareho lang, may mga upuan lang dito. Baka pumunta ang tao dito para magbasa at mag-relax. Oo, gusto ko ng sining. Ikaw Josh, hilig mo rin ba? Mahilig ako sa sining, pare. Sining at mga likha. Ngayon, alas 9 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon, medyo bakante pa. Pero may isip mong daan-daang mesa at maraming gamit ang nakakabit sa mga saksakan dito. Ibig kong sabihin, ito ang itsura ng isa sa mga mesa dito. Sa tingin ko, para sa gawaing kamay ang silid na ito. At malamang parang maliit na tool shed lang na ginawa nila ito. Malamang may iba't ibang klase ng materyales dito para gumawa ng sining. Pare, isa yon sa mga pinakaastig na hallway na nakita ko. Gustong gusto ko yung ilaw at kung paano nagbabalat ang pintura sa isang gilid. Nagsisimula na kaming lumipat sa isa pang gusali, yung mas bago na nakita natin mula sa rooftop tower. Siguro parang kantina ito, dito ka pupunta para kumuha ng pagkain mo. Grabe, nai-imagine ko lang yung soft serve ice cream nila dito. Sobrang gutom na ako. 5 oras na kaming paikot dito pero 30% pa lang ng lugar ang nakita namin. Naglalakad ako at maingay ang tunog ng apak, parang crunch. May lumang coffee machine dito. Oo, ito na yata ang pinakamalaking cafeteria na nakita ko. Ang ganda ng ilaw dito ngayon, sakto lang. Gustong gusto ko yung malalaking bintana sa kisame. Hoy, tagay tol. Ano yung tasa na pamata? Oo tol, may natira pang beer dyan. Mukhang Oo, para siyang mug. ginagamit ng mga Viking. Tama, di ba? Tama, di ba? Dito tumitigil lahat ng mga chef. Dito nila niluluto lahat ng pagkain. Sobrang laki rin nito, halos kasing laki ng kantina. Anong tinitingnan ng lahat dito? Anong meron dito? Oh, Galing yan sa Marakon. galing iyan sa mga rakon. Umakyat ka sa hagdan at sila. Hindi pwede, bahay nila yon. Josh, ikaw na lang umakyat. Tatalon sila sa'yo. Sa tingin ko, Malamang gagawin nga nila. Oo. Malamang higit pa sa isa. Malaki ang posibilidad na isang buong pamilya ang nandoon sa taas. sa tingin mo, sila lang ba ang nandoon sa taas ngayon? Sigurado akong meron. Nocturnal sila kaya natutulog ngayon. Malamang nakakatakot. Dito ba? Diyos ko. Bro, parang daan sila na lumabas. Uy, nakita mo lang na bumalik ulit yon. Oo, masama yan. Maraming mga rakon. Talagang gusto kong makita silang lumabas. Itapon natin ang pritong manok doon. Oo, di ba? Nag-set up ako ng GoPro. Ano? Isang GoPro na naka-timelapse. Malamang sumasama sila sa akin kasi kailangan nilang kumain. Dumadaan na sila sa trail ngayon. Oo. Malamang itatapon ng basurahan. Tama, sigurado akong basurahan din ang hantungan kung susundan natin ang bakas. Mga basurahan yung matataba. Gusto ko silang tawagan. Hindi ko alam. Sa tingin ko hindi sila lalabas. Marami sa kanila ang may rabies kaya hindi ko sila gagalawin. Tama yan, tama rin yan.
Ngayon, itong lugar na to ay parang isang obra maestra, pero makikita mo na talagang pinaglaanan nila ng detalye pati itong kantina. Astig ang itsura ng mga bintana dito. Heto pa isa pang kantina. Siyempre, inaasahan ko na malaki ang kantina kasi dati mahigit 1,000 tao ang nandito. Narito ang mga upuan na gamit nila noon. Napaka-kombinyente nito para sa lahat ng mga veteranong residente dahil maganda ang koneksyon nito sa lahat ng mahahalagang bahagi ng gusali. Katulad ng cafeteria, sinehan at teatro. Alam mo, pagtanda mo ayaw mo nang maglakad ng malayo. Kaya oo, talagang pinag-isipan nila ng mabuti ang ayos ng lugar. Sige, oras na para bumaba tayo. Ito ang daan sa mga lagusan at tingin ko dadalhin tayo nito sa bagong gusali na di pa natin nakikita. Mukhang dito sila naglalaba. Tingnan mo lahat ng washing machine. Mas bago na talaga ang bahaging ito. Ito ang pinakabagong bahagi ng teatro. Oh, nakikita ko nga. Tingnan mo ito. Parang mall, may barberia at beauty shop. Malinis dito sa loob. Parang iba na ang pakiramdam ko sa lugar na ini-explore ko. Isa ito sa pinakamagandang lugar na napuntahan ko. Gusto ko rin na may mga tindahan sa baba para sa mga residente. Barberia ito na pwede kang bumaba at magpagupit agad. Naiwan lang ang mga upuan. Tingnan mo dito. May nakita tayong kalendaryo kaya alam natin kung kailan iniwan ang lugar. Oo, nakakabaliw. Alam, meron itong mga lababo kung saan pwede mong hugasan ang buhok mo. Mukhang nagkakaroon sila ng training ng pulis dito. May mga board para sa target practice. Madalas yan ang ginagawa nila. Ginagamit nila ang abandonadong lugar para mag-training kaya baka pamilyar na kayo rito. Dito ko rin ginawa ang intro ko. And sabi mo nga minsan may mga buwitre dito na nakapila lang. Pero ang astig talaga ng lugar na ito, mga pare. Kahit maglakad-lakad lang dito sa labas ng mga gusali, ang ganda na. Hindi ako makapaniwala na napabayaan ito. Ninanamnam namin ngayon ang tahimik at payapang lugar. Para galing ito sa video game, bro. Oo nga, parang galing sa video game. Last of Us. Pare, naisip mo ba kung gaano kaganda ang fountain nung gumagana pa? Ang ganda siguro ng lugar noon. Kung veterano ako ng digmaan, dito ko gustong tumira sa huling taon ko. Paraiso talaga ito. Oh, malamang si Biden yon. Ayan si Biden. Ibig sabihin, bawal magpalipad ng drone dito. Hindi pwede. Tingnan mo dito, parang The Last of Us, tumutubo na ang mga halaman sa kalsada. Makikita mo ang pagbabago ng mga gusali mula luma hanggang bago. Dito nakatira ang mga residente. Sa tingin ko nasa ibaba ang sinehan. Kaya dapat nating silipin yon mamaya kapag medyo dumilim na. May ilang oras pa tayo ng liwanag ng araw. Siguro dapat tingnan kung saan nakatira ang mga residente. Sige, ipapakita ko sa inyo kung saan titira ang mga residente. Gusto ko ring makita kung anong klaseng kwarto meron sila. Ito ba ang lobby kung saan madalas pumunta ang mga tao? Narito ang pangunahing pasukan. May mga sliding door dito. Papasok ka rito, malamang babatiin ka ng nasa front lobby. At kung bisita ka na gustong dalawin ng nanay or tatay mo, malamang dito ka mag-check-in. Meron tayong directory dito. Pwedeng sabihin kung anong meron. Kaya sa lower level, may dining at nutritional services. Sa unang palapag, may library at occupational therapy. Tingnan natin dito sa hallway, mukhang andito ang buong grupo. May meditation room din. Malaki talaga dito ginagawa ang therapy nila. Mukhang para talaga ito sa mga pasyenteng mag-i-stay. May mga kama dito. Oo, paikot lang pabalik dito. Palubog na ang araw. Tingnan mo, magugulat ka. Sige, bababa na tayo ngayon. Oh? Ano ba yan? Parang kantina ng restaurant, bro. Oo, mukha nga siyang restaurant. Sa tingin ko, dati nga siyang restaurant. Parang Cheesecake Factory siya. Mas maganda ang pakiramdam dito kaysa sa dati. Oh, pati hangin dito mas maganda. Saan ba ito patungo? Papunta sa silid sinehan. Papunta ba ito sa sinehan? Yan ang sinabi niya. Sumusunod ako kay Andy. Ang teatro, ang buong grupo at ang buong pangunahing dormitoryo ng mga nanay. Grabe, ang wild na dadaan sila dito. Sa tingin ko hindi sila. Sa palagay ko ito. Para siguro ito sa staff, oo. Oo.
pa rin. Oo, alam ko. O dadaan ng maingat dito ang mga pasyente. Daanan ng pasyente. Sige. Gusto nilang lumabas pero hindi sila pinayagan. Naghahanap. Oo, tingnan mo yung trabaho na yan. Tingnan mo lahat ng mga palatandaan para sa mga taong nakatira dito. Naghahanap ako ng para sa empleyado ng karatula. Wala, may nakita ka bang karatulang para sa empleyado lang? Wala. Eksakto, Team Andy all day. Ito ang daan papuntang Lagusan na dadaan sa planta ng kuryente. Papunta sa power plant? Doon sa baba niyan. Magkakaroon ng 30 minutong lagusan ng kamatayan para lang magyabang. Oo. Dito nila itinatago lahat ng metal na kagamitan. Ito na siguro yung mga bagay na pinag-uusapan natin kanina. Grabe, nasa loob lang pala lahat ng kahon. May naghalongkat sa karamihan nito at may nabasag na baso. Paano naman ang mga bote dito? Anong klaseng chemical yan? Solusyon na may asin. Solusyon na may asin. Ayos lang yan. Hindi naman yan masyadong baliw. Pwede itong panglinis ng contact lens. Diyan sa ibaba, oo, alam mo na. O saline solution. Pamalit sa mga guwantes mo. Oo, pwede rin itong gamitin sa iba't ibang bagay. Ano sa tingin mo ito? Subukan mo. Tikman mo at alamin. Iyan ay morphine. Yan ay morphine. Yan ba ay morphine? Morphine ba ang tinutukoy natin? Sa tingin ko, oo. Oo, parang di mo mararamdaman ng sakit pag tinanggal mo yon. Oh, pero Yo, sige. nag-aagawan ng mga tao sa ganito? Tagay. Ang salamin. May kumuha ng lahat ng salamin. Oo, nakakabaliw yun. May morphine dito. Talagang astig na salamin. Halika na. Oh, may iba pa. Pare, May mga hiringgilya pa. Grabe, ibig sabihin nito, baka daan-daan pa ang morphine dito. Ito si Original Gangster. morphine tuberculosis. Uy, meron ba para sa akin? Original gangster morphine dito. Tagay. Tagay, sandali. Kailangan nating hintayin si Andy para makakuha ng morphine. Tagay. Grabe ito. Di ko inisip na makakakita ako ng morphine sa loob ng abandonadong gusali. Gagamitin niya ang sodium. Pwede bang mag-focus ito? Oo, ang tagal bago ko natapos. Tingnan mo, nakasulat talaga dito. Hindi ako nagbibiro. Ibalik mo dito mismo. Habang naglalakad kami sa likod ng mga kwarto, nakakabaliw lang kung paano namin natagpuan yung kwarto na may morphine. Ngayon, sisilipin natin ang ilang kwarto na dating tirahan ng mga residente at mukhang mula lang sa ibaba pwedeng daanan. Yun ang sabi ni Andy, kaya sinusubukan namin gawin yon ngayon. Grabe, palagi kaming nakakakita ng mga astig na bagay dito sa basement. May ilaw pa nga na gumagana sa kwartong ito. Oo, ang daming gamit dito. Tignan mo yan. Sundalo yan. Tignan mo ito. Anong sukat mo? Medium ako. Ano ang nakasulat dito? Tahanan ng mga sundalo at airmen ng United States, kaya magsusuot nito ang mga residente. Grabe ang wild. Paano naman kung mag-golf shoot tayo? Siguradong may amag na yan ngayon kasi mga hindi nilabhang damit lang ang natira. Ito ba yung mas bago? Siguro pupunta tayo sa kasi sa ibabaw ng lupa. Yun lang ang nakikita kong drone, bro. Oo, hindi natin kailangan ng drone. Ito ang drone. Oo mga pare, kaya ito ay isang scale model ng parang future project na ginagawa nila. Oo, hindi pa rin nila ito natatapos hanggang ngayon. Hindi ko rin alam kung ginagawa pa rin nila para magmukhang ganito. Tuloy lang tayo dito. Oo, tuloy-tuloy pa rin sila sa paggawa nito. Nakita namin ang mga taga-sukat ng lupa na nagsuri ng ari-arian at nagputol ng ilang puno. Sige, ito ang inaasahan nilang magiging itsura ng lugar sa hinaharap. Hindi ko nga alam kung anong gusali ang kinaroroonan natin pero grabe ang laki talaga. Dapat may sarili kang town center plaza, mga tindahan at residential presidential crescent. Parang ito na yung pinaka-top na CRP. Pare, tingnan mo to, para itong napakalaking lawa, Veterans Lake, grabe. Uy, pagtanda ko, dito na ako titira, mga 80 na ako lilipat. Dito ka lang pwede kung sumali ka sa digmaan. Di ako sasali sa digmaan. Di ko alam kung gusto kong sumali sa digmaan. Oo, mahirap. Oo, mahirap talaga. Sige, kung gusto mong makipagdigma, nandito pa rin ang lugar na to pagtanda mo. Oo. Oh, Oo, ganun nga. heto pa ang isang modelo. Astig yun. Kaya ito ang daan papunta sa teatro. Kailangan nating makita yon bago tayo tumingin sa ilan sa mga silid-tirahan. O heto na tayo. Narito ang pangalan ng teatro, Sergeant Luis Hadion Teatro. May fountain dito, iniisip ko kung gumagana pa. Hindi, sige, ang teatro ay nasa likod lang ng mga pintuang ito. Hindi maganda yan, pare. Mas mukha itong auditorium kaysa sinehan na akala ko noon. Ay,
At binuksan mo lang ang mga ilaw. Ano ba yan? Grabe yon. Nabuksan ang mga ilaw. Oh, grabe. Ang lupit nun. Sarado pa rin ang mga kortina. Ang astig nun. Isa ito sa pinaka-astig kong nagawang pag-explore. Ang saya kapag gumagana pa rin ang bandplay at maayos pa lahat. Halos imposibleng mangyari yon. Naiisip mo ba kung anong klaseng lugar ang gagawin nila dito? May mannequin pa nga. Tara na siguro sa silid ng proyektor. Mukhang dito lang dadaan. Grabe. Di ako makapaniwala na gumagana pa ang mga proyektor. So, alam ko, tingnan mo, makikita mo kung ilang oras na nagamit sa... Pare 727 oras na itong nagamit. Kadalasan, puro kalas na ang mga ganito, parang ninanakawan ng pyesa. Pero dito, kompleto pa rin lahat. Grabe. Hindi ko alam kung paano ito gamitin. Astig yun. Tara, hanap tayo ng mapapanood. Ang saya siguro pag may nahanap tayo. Oo ba? Tumingin ka sa bintana. Uy, ano yun? Gamitin po ay ang switch na yan para sa kurtina. At pati na rin ang ilaw sa bahay. Ang astig pa rin nun. Ang astig talaga nito. Dati itong tindahan ng damit. Grabe, ang daming damit, sapatos at bag. Parang galing talaga sa video game ang kwartong to. Ang dami talagang astig na kwarto dito sa baba. Lahat sila parang madilim at luma. Oo, para lang ito sa autorisadong tao. Inisip ko na ang kwarto ay para sa lost and found. May tao sa litrato. Pero may mga litrato. Tingnan mo yan. Siguro, yun ba ang dining hall sa tingin mo kung saan sila kumakain? Parang restaurant nga siya. Yun ang litrato ng restaurant. Sa tingin ko. Oo, maraming litrato dito. Yan ang bulwagan ng kainan. Naalala mo ba yung parehong biga? Marami sa mga larawang ito ay matagal nang nandito kaya nagdidikit-dikit na sila ngayon. May mga larawan pa rito sa kanto, may taong nilalagay sa ambulansya. Tingnan mo ang mga pintuang ito. Ma-blast door it. Tingnan mo kung gaano kakapal ang mga ito, parang bakal. Kaya magiging ligtas ka kung may mangyaring masama dito mismo. Ito ba ang pangunahing lobby? Sa ibaba, sa basement? Wow, tingnan mo yan. Parang yung luma nung dekada 50. Parang Titanic. Pare, parang kapareho ng elevator sa isa pang ospital na in-explore natin to. May kuryente ba? May kwarto rin ganito talaga. Yes ka. Sa tingin mo gumagana pa ang elevator? Teka, tingnan natin. Sa tingin ko hindi na ito gumagana. Bukas yung ventilador pero hindi talaga gumagana. Gumagana ang ventilador at ilaw sa loob. Kaya naunawaan kong ito rin ay pasukan sa gusali. Ang kakaiba ng pasukan na ito na diretso agad pababa sa basement. Ayos to, ang astig. Yan ang pangalan ng gusali nung 1954. Sige tol. Pupunta tayo para makita ang ilang kwarto na tinirhan ng mga residente. Ang daming natuklap na pintura sa kwartong ito. Tingnan mo ang kisame. Heto ang isang kwarto. Uy, may 2 kama. May mga kwarto dito na tigitig 2 ang tao. Tingnan pa natin yung isa. 2. 2 nakatira sa... Ganito, pero halatang nagbebenta lang. Pero ulit, Iniisip ko kung meron bang mga talagang marangyang kwarto na tinutuluyan ng mga tao kung marami silang pera na pwedeng gastusin. Pumasok lang tayo sa lobby. Tirahan pa rin ito pero hindi ito ang gusto naming ipakita sa inyo. Hindi ito yung mga kwarto kung saan sila talaga nakatira. Medyo inisip ko na rin kasi nasaan ang kusina, nasaan yung alam mo na, gets mo? Akala ko apartment ang makikita ko. Sige, hanapin pa rin natin sila. Sa kasamaang palad, namatay na ang gimbal ko pero susubukan ko pa rin gawing makinis ang kuha hanggat maaari. Ang dahilan ng ganoong mga kwarto ay para sa kaginhawaan. Kung may magkasakit, hindi na kailangang dalhin sa ospital. Pwede ka nilang ibaba sa ibang palapag at alagaan doon. Parang banyo ito. Ay na hindi, may mga hydrotherapy tubs. Ginagamit talaga ang mga tub na ito para sa therapy. Parang pagpunta sa hot spring para mag-relax sa mainit na tubig, ginagamit din ito para sa mga pasyente. Pwede mo rin gamitin ang malamig na tubig, mukhang may 2 klase, yung isa pataas lang. Ito naman ay nasa lupa lang, sa tingin ko ordinaryong batya lang ito, ay grabe may mga inumin pa dito. Okay lang naman sa akin kumuha ng isa, pero malamang luma na ito, uhaw na talaga ako ngayon. Nasaan kaya expiration date nito? Mukhang luma na ito. Meron tayong Coca-Cola Jail Fanta Nesty. Sigurado ako na pwede pa itong inumin. Uy, Josh. Anong balita? Yung mga diaper ko? Tol, naiwan mo yung diapers mo. Pare, ayokong sumasaw dyan. Salamat sa panonood hanggang dulo. Pinahahalagahan ko talaga ang presensya nyo.
Kung nagustuhan mo ang video, i-like, mag-subscribe at i-on ang notifications para updated ka sa uploads. Ngayon na po maniwala ka man o hindi, ang video na ito ay talagang na-film 3 or 4 na taon na ang nakalipas at hindi ako makapaniwala na ngayon lang ito na-upload. Pero kahit na ang dami ng lumipas na panahon, ang lugar na ito ay isa pa rin sa 3 paborito kong abandonadong lugar sa buong United States. Talagang kakaiba ito, medyo bigla ang natapos ang pag-explore ko dito. Habang iniikot ko ang mga kwartong ito, walang na-record na tunog ang mikropono ko. Kaya ang natira sa akin ay mga kuha na halos walang tunog. Pero ito ang ilan sa mga kwarto kung saan nananatili ang mga veterano. At tulad ng nakikita mo, wala namang kakaiba. At wala kang makikitang katulad nito. Kaya nung unang bisita ko, kulang talaga ako sa oras. Kaya bumalik ako para sa pangalawang bisita, ilang taon na ang nakalipas dahil sobrang laki ng complex. Hindi mo kayang makita lahat ng lugar na ito sa isang araw. Ang gusaling ito lang ang hindi ko nakita. Mukhang dati itong train station o depot pero di rin ako sigurado. Pareho lang tayo ng hula. Gusto kong marinig ang opinion mo kaya mag-comment ka sa ibaba at sasagutin ko lahat. Tulad ng dati, magkikita tayo sa susunod na linggo para sa bagong adventure. Salamat sa panonood.